Pagkatapos ng office hours ay agad akong umuwi ng bahay. Hindi ko alam kung bakit may pakiramdam ako na para bang gustong-gusto ko nang umuwi. What is happening to you, Marcus? Wika ko sa sarili. Nang makarating ako sa bahay ay napakunot-noo ako dahil napansin ko na sobrang tahimik ng kabahayan. Where's Marimar? Is she with that Carlo again? Nakapasok na ako sa loob ng bahay nang makahinga ako ng maayos. I really don't know what I feel and I don't have any idea how to deal with these feelings. Napatitig ako kay Marimar na ngayon ay mahimbing na natutulog sa sofa habang nakanganga ang bibig nito. Di ako makapaniwala na ganito ito matulog habang nakasuot ito ng palda. Nakalantad tuloy ang maputi at makinis itong binti sa aking paningin. Hindi mahahalata sa kinis at puti ng balat nito na galing itong probinsya. She's really like a goddess to me. Nag-iwas ako ng tingin kay Marimar para pakalmahin ang aking sarili. Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga pagkatapos. Nang maramdaman ko ang aking pagkalma ay muli akong bumaling kay Marimar at sinimulang ayusin ang pagkakahiga nito sa sofa. Natigilan pa ako nang mapatitig ako sa maganda nitong muka. Bahagya pa akong umupo sa sahig para mapagmasdan yun lalo. Be thankful, woman, because I'm not the kind of man to take advantage of your innocence. I whispered inside. Tumayo na ako at nagsimulang maglakad papunta ng kusina. Pagkarating sa kusina, ay agad kong binuksan ang refrigerator para uminom sana ng malamig na tubig. Natigilan naman ako dahil napansin ko ang mga nilutong pagkain kanina ni Marimar. Huminga ako ng malalim bago ko naisipang ilabas ang mga pagkain sa refrigerator at ilagay sa ibabaw ng lamesa. Pinagmasdan ko ang mga yun pagkatapos. Umupo ako sa isang upuan na naroon at sinimulang tikman ang mga nilutong pagkain ng dalaga. Napabaling ako sa may sala kung nasan si Marimar kahit hindi ko naman ito makikita. Napangiti ako ng bahagya. She's good at cooking. Bumaling ulit ako sa mga pagkain at bigla ay napansin ko ang tasty bread na nasa ibabaw rin ng lamesa. Naalala ko bigla si Marimar na nakanganga habang natutulog. Napangiti ako bigla sa kalokohang naisip. Ngayon ay nandito na ako sa aking kwarto habang abala sa ginagawa sa harap ng aking computer. Umiinom ako ng tinimpla kong kape nung saktong makarinig ako ng malakas na sigaw. Lihim ako napangiti dahil alam ko na kung sino ang sumisigaw at ang dahilan ng pagsigaw nito. Sir Marcus! Narinig kong galit na sigaw ni Marimar sa pangalan ko. Marimar's point of view. Sir Marcus! Inis na sigaw ko dahil halos mabulunan ako ng tinapay pagkagising ko. Hihikab pa naman sana ako katulad ng lagi kong ginagawa pero naantala yun dahil muntikan na akong mabilaukan ng tinapay na inilagay sa aking bibig. Si Marcus lang naman ang kasama ko dito sa bahay kaya alam ko na ito ang may gawa nun. Hindi ako makapaniwala na gagawin ng binata ang ganong kalokohan. Nakakainis. Gusto yata akong mawala ng lalaking yun. Marcus! Muling sigaw ko sa pagbabakasakali na lalabas si Marcus. Pero mukhang wala itong balak na harapin ako. Lihim na lang akong nagngingit-ngit sa galit. Kainis ka, sir. Makakaganti rin ako. Bulong ko sa aking sarili habang iniisip kung paano makakaganti sa pasaway kong amo. Napangiti ako. Napatingin ako sa orasan na nakadikit sa dingding. Doon ko lang napansin na malapit na palang magtakip silim at matagal na rin pala akong nakatulog. Kaya naman naisip ko nang magluto na ng hapunan namin ni Marcus. Naglakad na ako papuntang kusina. Nang makarating ako sa kusina ay agad kong binuksan ang refrigerator. Napangiti pa ako nang mapansin ko na wala na ang mga niluto kong pagkain kaninang umaga. Kinain kaya ni Sir Marcus? Naitanong ko pa sa aking sarili. Naramdaman ko ang paglambot ng aking puso at bigla ay parang nakalimutan ko ang balak kong paghihiganti dito. Napailing-iling ako at pilit ibinalik sa isip na kailangan kong makaganti sa boss ko. Napatingin ako sa mga sangkap na nasa loob ng refrigerator at napangiti ng makaisip ng kalokohan. Umanda ka sa akin, sir. Napapangiti ako habang pinagmamasdan ang nakahain na pagkain sa ibabaw ng lamesa.
Ang niluto ko ay simpleng adobong manok at kanin lang, pero sinigurado ko na masarap ang pagkakaluto ko para matakam ang binata. Sir, nandiyan ka na po pala. Alika na po, kain ka na. Nakangiting anyaya ko kay Marcos nang pumasok ito sa kusina para uminom ng malamig na tubig. Tumingin ito sa akin na parabang nagtataka. Hindi ka galit? Tanong pa nito sa akin. Ngumiti naman akong lalo. Sino namang hindi magagalit sa ginawa mo, sir? Halos mawala na ako kaya kanina. Bulong ko sa aking sarili. Hindi, sir. Bakit naman po ako magagalit? Tuwang-tuwa nga ako, sir eh. Sagot ko sa tanong ng binata na hindi inaalis ang pagkakangiti. Napakunot noon naman si Marcos pero umupo na rin ito sa hinigit ko pang upuan para dito. Hindi pa rin inaalis ng binata ang pagkakatingin nito sa akin na para bang pinag-aaralan nito ang kinikilos ko. Are you planning something? Tanong pa ni Marcus pero hindi ko ito pinansin dahil hindi ko rin naman ito naiintindihan. Ngumiti lang ulit ako dito bago ko nilagyan ng pagkain ang plato nito. Kain kayo ng marami, sir. Wika ako dito na lalong nakapagpakunot noo dito. Itinuro ko na lang dito ang pagkain na ibinigay ko para sabihin dito na kumain na to. Thanks for the food. Wika pa nito bago sinimulan ng pagkain. Napangiti ako nang makita ko kung paano isinubo nito ang niluto kong adobo. Sarap! What the... Gulat na reaksyon ni Marcos nang maisubo nito ang adobo na niluto ko. Napatayo pa ito sa kinauupuan nito. Akala mo hindi ako maghihigante, no? Hindi ko maiwasan na hindi tumawa habang nakikita ko ang pamumula ni Marcos dahil sa adobo na niluto ko na nilagyan ko ng maraming chili powder. What did you do, woman? What seasoning did you use? Sigaw ng binata. Pero halata sa boses nito na nahihirapan ito. Tubig, please. Hirap ang boses na wika pa ni Marcus. Napatigil naman ako sa pagtawa nang mapansin ko na nakahawak na sa leeg nito at parang nahihirapan na itong huminga. Namumula na rin ang mukha nito. Nataranta ako bigla. Sir Marcos, anong nangyayari? Natataranta na tanong ko sa binata. Lalo na nung mapansin ko na halos matumba na to. Sinubukan kong lumapit dito para alalayan ito. Pero itinaboy ako nito. You used oyster sauce? Saan nanggaling ang oyster seasoning na ginamit mo? Nahihirapan na tanong sa akin ni Marcus. Naalala ko bigla na bumili ako kanina ng oyster sauce sa kalapit naming tindahan dahil napansin ko na ubos na ang sangkap sa kusina. Sir, bumili po ako kanina. Sir Marcus? Pukaw ko sa binata. Nang mapansin ko ang pagpikit nito, mabilis akong lumapit dito. Naramdaman ko ang paglakas ng tibok ng puso ko dahil sa sobrang kaba. Hindi ko alam kung bakit parang naluluha ako. Sir, ayos ka lang ba? Sir Marcus, anong gagawin ko? Huwag kang pumikit, sir. Hindi ko na po ulitin. Anong gagawin ko? Stop crying, woman. Kunin mo na lang yung gamot ko sa kwarto. Putol ni Marcos sa sinasabi ko. Dahilan para lalo akong mapahagulgol. Pakiramdam ko ay nanghihina ang aking buong katawan. Pero nagawa ko pa ring tumayo. Sobrang nagsisisi na ako sa ginawa ko. Hindi pala dapat ako naghigante. Sige sir, kukunin ko na po. Basta dapat ayos ka lang dyan ha. Pakiusap ko pa sa binata na hindi pa rin maiwasang mapaluha. Hindi ko na hinintay ang sagot nito dahil nagmamadali na akong lumabas ng kusina. Nasa cabinet! Marimar! Narinig ko pang sigaw ni Marcus bago ako tuluyang makalabas ng kusina. Mas binilisan ko pa ang pagpunta sa kwarto ng binata kahit nararamdaman ko ang pagsakit ng aking binti at paa dahil sa heels na suot ko. Binaliwala ko ang mataas na hagdan at ipinagpatuloy ang pagtakbo. Kasalanan mo to, Marimar, kapag may nangyaring masama sa boss mo. Paulit-ulit na bulong ko sa sarili habang inaalala ang mukha ni Marcus na hirap sa paghinga. Hindi inaalis ni Sir ang tingin nito sa akin habang inaayos ko ang gamot nito.
Napainom ko na ito ng gamot kaya ayos na ulit ang pakiramdam nito. Pero hanggang ngayon ay sumisinghot pa rin ako dahil hindi ko mapigilan ng patuloy na maluha. Hindi ko maiwasan na hindi makonsensya at matakot. Natatakot ako dahil muntik nang mawala ang amo ko nang dahil sa akin. Mabuti na lang at nakuha ko kaagad ang gamot ni Marcos sa sinabi nitong cabinet. Hindi ko nga alam kung paano ko yun nahanap at nakuha agad sa ideyang wala naman akong alam sa kabuuan ng kwarto ng binata. At dahil doon, lihim akong nagpapasalamat dahil mabilis na gumana ang aking utak at nailigtas ko si Marcos. Hindi ko alam ang aking gagawin kung sakaling may nangyaring masama sa boss ko. Napaluha na naman ako. "Can you please stop crying, woman?" Narinig kong saway ni Marcos sa akin, na lalong nagpaluha sa akin. "Boy ka, sir!" Hindi ko napigilan na hindi yakapin ng binata dahil sa sobrang tuwa. Napansin ko naman ang pagkagulat nito sa ginawa ko. "What are you doing, Marimar?" "Masaya akong wala nangyari sa yung masama, sir. Sorry po sa ginawa ko." Umiiyak na wika ko dito. Sinusubukan ni Marcos na alisin ang pagkakayakap ko dito. Pero lalo ko lamang hinigpitan yun. "Don't be clingy with me. Bitaw!" Masungit na suway sa akin ni Marcos na ikinangiti ko dahil alam ko na talagang ayos na ito. "Sorry talaga, sir." Paumanhin ko pa ulit dito. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga nito. "Ayos na ako. Apology accepted. Kaya bumitaw ka na." Sabi nito na sinubukan na ulit alisin ang pagkakayakap ko dito. Hindi naman ako nagmatigas at bumitaw na dito. Tiningnan ko ito sa mga mata. Bigla namang iniiwas ito ang tingin sa akin. "Could you stop staring? I'm really fine now." Sabi pa nito na ikinangiti ko. "Sorry ulit." "Stop saying sorry and just don't do the same again, okay? I have allergy to oysters." Wika nito na ikinatitig ko dito. Pasaway talaga. Dagdag pa ni Marcos bago ito tumayo sa kinauupuan nitong sofa. Napabuntong hininga na lang ako at sinundan na lang ng tingin ng binata na ngayon ay papasok na sa kwarto nito. Kinabukasan ay maaga pa kong gumising para bumawi kay Marcos. Nakangiting inihanda ko sa lamesa ang mga niluto kong pagkain tulad ng bacon, pritong itlog at sinangag. Nagtimpla na rin ako ng kape para dito. Ito na lang talaga ang kulang. Nang makita ko si Marcos na papabana ng hagdan galing sa kwarto nito, ay agad ko itong sinalubong. Napansin ko na inaayos pa nito ang suot nitong kurbata. "Ako na yan, sir!" Presinta ko na agad hinawakan ang kurbata ng binata para ako na ang magtuloy sa pag-ayos. "Ako na!" Wika naman ni Marcos na hinawakan pa ang kamay ko para patigilin ako sa ginagawa. Bahagya akong natigilan pero agad din namang nakabawi. Hindi ako pumayag na pigilan ako nito sa gusto kong gawin. Kaya naman ipinagpatuloy ko ang pag-aayos ng kurbata nito. "Hard-headed." Wika pa ni Marcos na napabuntong hininga na lang sa kakulitan ko. Hinayaan na lang ako nito sa ginagawa ko, dahilan para mapangiti ako ng lihim. Napasimangot naman ako bigla nang mapansin ko na hindi nagiging ayos ang gawa ko. Paano ba magkurbata? Naibulong ko pa sa sarili habang pilit na inaayos ang kurbata ni Marcos. Kahit pakiramdam ko ay lalo lamang yung nagugulo. Pansin ko na rin ang lihim na pagngiti ni Marcos, kaya nakakaramdam na ako ng pagkataranta. "Paano na? Presinta ka pa kasi, Marimar." Paninisi ko sa aking sarili. Nang makita ko na nakatali na ang kurbata ay napangisi ako at agad ko yung hinigit para maging maayos. "Tapos na!" Masayang wika ko na para bang nakakuha ng malaking premyo. "What are you doing? Plano mo ba talagang mawala ako, Marimar?" Umuubo na sermon sa akin ng binata. Sorry, sir." Wika ko naman. Sinamaan lang ako nito ng tingin bago nito inayos ang kurbata at nilampasan ako. Napangiti naman ako nung umupo na si Marcos sa upuan na nasa harap ng lamesa. Lumapit na ako dito at sinimulan ko itong asikasuhin. Nilagyan ko na ang plato nito ng pagkain nang pigilan ako nito. "Let me handle this. Kumain ka na lang din, Marimar." Wika nito kaya napangiti na lang ako at sinunod ko na lang din ang utos nito. Umupo ako sa bakanting upuan na nasa kanang bahagi ni Marcos. Hindi para kumain,
kundi titigan lang ito habang kumakain. You are already forgiven, woman. Stop staring. Wika ni Marcus, pero nanatili akong nakatitig dito. Napamaang pa ako sa mukha ng binata dahil nung ko lang napansin, nagwapo pala to. Napansin ko pa na makinis sa mukha ni Marcus at parang kay sarap noong hawakan. Sinubukan kong hawakan ang mukha ng binata. Unti-unti kong inilalapit ang kamay ko sa mukha nito. Pero para akong bumalik sa katinuan ng hawakan nito ang kamay ko. Nagulat pa ako nung bigla ako nitong sinubuan ng bacon. Close your mouth, woman. I know that I'm handsome, but don't make it obvious. Wika pa ni Marcus bago nito binitawan ang kamay ko. Naramdaman ko ang pamumula ng aking pisngi. Napansin ko na lang na nakatayo na pala si Marcus at handa na ito sa pag-alis. I'm done eating. I have to go. Dagdag pa nito bago ako tinalikuran para lumabas ng kusina. Naiwan naman akong natitigilan. Pagkatapos kumain at mag-ayos sa kusina, ay dumiretso ko sa kwarto ni Marcus dahil naisipan ko na linisan yun. Napapangiti pa ako habang inililibot ko ang aking paningin sa kabuuan ng kwarto nito. Pakiramdam ko ay hindi kailangan pang linisin yun dahil sobrang linis pa rin ang loob. Nakaramdam pa nga ako ng hiya dahil mas mukhang babae pa ang gumagamit ng kwarto ni Marcus kaysa sa kwarto ko na sobrang gulo. Napabuntong hininga na lang ako at muling inilibot ang aking paningin. Sobrang aliwalas ang loob dahil halos puti ang mga gamit ng binata, maliban sa lamesa at cabinet na kulay kayong manggi. Napatingin ako sa malaki at puting kama ni Marcus. Pakiramdam ko ay inaanyayahan ako nito na mahiga sa kanya at yakapin to. Dito natutulog ang boss ko. Bulong ko na hindi pa rin inaalis ang pagkakatingin sa malambot na kama ni Marcus. Naramdaman ko bigla ang aking pagod sa maghapon na paglilinis at ang pakiramdam na gusto munang magpahinga. Hindi naman siguro magagalit si Sir sa akin kapag humiga ako sa kanyang kama. Kahit saglit lang. Total, hindi rin naman niya malalaman dahil wala naman siya dito ngayon. Saglit lang naman. Nakangiting bulong ko sa sarili bago sinimulang humiga sa malambot na kama nito. Nagpagulong-gulong pa ako dahil sa sobrang tuwa. Ang sarap sa pakiramdam. Ninamnam ko ang pagkakataon na mahiga sa kama ng binata. Inamoy-amoy ko pa ang kumot at unan na ginagamit nito. Napangiti pa ako lalo dahil sobrang bango ng mga yun. Ilang sandali pa ay mga gamit ni Marcus ang umagaw ng aking atensyon. Partikular na ang isang litrato na nakapatong sa ibabaw ng lamesa na nasa tabi ng kama. Kinuha ko yun at pinakatitigan. Napakunot-noo ako nang makita ko sa litrato si Marcus na may kasamang babae. Makikita sa larawan ang masayang mukha ng dalawa. Nakaakbay pa ang binata sa babae habang nakatitig at nakangiti dito. Tungkol lang nakita ang ganong klaseng ngiti ni Marcus. Mukhang sobrang saya nito sa kasama nitong babae. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng lungkot at pagkadismaya. Ipinilig ko ang aking ulo para alisin ang nasa isip ko. Napabuntong hininga ko pagkatapos. Inilapag ko na ulit sa ibabaw ng lamesa ang litrato. Sino kaya yung babae? Kaano-ano kaya siya ni Sir? Naitanong ko pa sa sarili bago muling humiga sa kama at tumitig sa kisame.